Panginoon. At pagmula ng panahon na yan, ako po'y unti-unti na binago ng mga alapay ng Jesus. Inalis po aking mga kainaan, mga bisyo. Hallelujah. Binago niya po ang aming pamumuhay. Pinupurit pasalamatan ng ating mga alapay ng Jesus dahil sa mga panahon na yan, pinagaling na rin po ang aming makaramdaman hanggang sa mga panahon ito. Maraming salamat sa ating pinakamalapay ng Jesus. Pinupurit ko rin po pasalamatan ng ating mga alapay ng Jesus sa lahat-lahat mga bitbiya at pagpapala na aming tinatangkirik araw-araw. Tunay ang mga alapay ng Jesus. Hallelujah. Ay tumutugon na yung panalangin dahil para sa mga baguhan. Nung ako'y tinawag ng mga alapay ng Jesus, isa na po akong dating seaman. Sa aking pagsisiman, bali nakatatlong balik na po ako sa barko before na ako'y tinawag ng mga alapay ng Jesus. At nung ako'y bumalik na, natapos na ang pangatlo kong kontrata, ang sabi ko mga alapay ng Jesus, pagkalooban nyo na lamang po ako ng trabaho dito sa lupa, maglalanbis na lamang po ako para patuloy po ako makapagdalo sa iba na gawain. Bali, hinintay ko po yan, bali 2 taon na ako'y nagiging jobless, wala po akong hanap buhay. So during that time, ang aking beloved wife na lang po ang naghahanap buhay. At sa mga panahon na yan, tunay naramdaman po namin ang medyo kapos sa financial na pangailangan. Hanggat sa dumating na nagsasanla na lamang po ng mga gamit para lang may panggatas sa mga aming mga anak. Kaya inintay ko po hanggat sa sinabi, tinawagan po ulit ako ng aking opisina. Sabi niya, ba't ka magtitiis? Ito, binibigyan ka namin ng trabaho, bumalik ka ulit ng barko. Hindi ko po tinanggap yan. Sabi ko nga, ang panalangin ng mga alapay ng Jesus, bigyan niyo po ako ng maglalanbis na lamang po ako. Ay no-fueran po nila ako, bali, sabi, sige, padala ka namin sa Japan. Sabi ko, sige, dahil land-based naman, tatanggapin ko. So, ang usapan namin, papadala po nila ako doon, magtatrabaho ako for isang buwan lang dahil sikasuhin nga lang, i-upgrade lang yung barko. Inabot ng isang buwan at nang umaga na ako'y tapos na yung panalangin, sabi ko, malapay noon, pauwi na po ako, malapit ng isang buwan. So, naalala ko po, nung ako'y panalangin, sabi ko, malapay ng Jesus, bigyan niyo po ako ng trabaho sa land-based. Ang unang buwang sahod ko po ay pakakaloob ko sa iyo. Medyo uminto pa ako sandali dahil sabi ko nga mag-1 month na ako, uwi na. So malapay ng Jesus. Pangako po, itutuloy ko po yan, ipakakaloob ko. So inisip ko naman, paano naman ang pangailangan o paano ipasalubong ko sa aking pamilya. Kaya mabuti ang mga alapay ng Jesus dahil hindi po lamang ginawa 30 days, kundi inaabot niyo po ako ng 35 days. Kaya meron pa akong 5 araw na ipapasalubong ko sa aking mahal sa buhay. Kaya hanggat sa hinintay ko po ang pagkakataon, after ng 1 month, tinawagan po ulit ako ng aking kumpanya. Ang sabi nila, o sige, bibigyan ka namin ng trabaho, maglalanbase ka na lang dito sa opisina. Kaya tinanggap ko po yan. Ang usapan namin, sige, mag-umpisa ka sa 10,000. Tinanggap ko po yung trabaho na yan. Then, ang pinakalob po ulit, after nang ako'y nagsumahod, pinakalob po ulit ang unang sahod ko sa ating mga alapay ng Jesus. Then, hallelujah. After ng isang taon, promote po ako sa aking trabaho from port electrician. Ginawa po nila akong technical superintendent sa aking opisina na yan. Para unti-unti tumaas po aking sahod. Ginawa pong 10, 15, ginawa pong 25, ginawa pong 30,000 na ating mga alapay ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. After hindi po nagtagal, bali tinawagan po ako ng isang international ship management. Bali nagmamanage po ito ng international vessels, outgoing vessels. At tinanggap ko po itong trabahong ito. Then yung 30,000 na yan, dinubli po sa kabilang kumpanya. Kaya maraming salamat sa ating mga alapay ng Jesus. At hindi po lamang yan dahil ang pangako ko nga, mga alapay ng Jesus, tuwing may landbase po ako, ipakakalob ko po ang aking unang sahod. Noong unang sahod ko sa pinapasukan ko ngayon, ay pinakalob ko na rin po sa gawain ng ating mga alapay noon. Kaya maraming salamat sa ating pinamahalapay ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil tunay sa aking trabaho ito, wala pa akong linya sa pagbabarko before. Hindi pa ako nakatapos sa pagka-nautical o marine engineering. Bali sa field po ako ng electrical. Kaya pinupurit pasalamatan natin mga alapay ng Jesus dahil sa trabaho ito,
Hallelujah, kung paano dati akong port electrician, ginawa niya po akong technical superintendent. At tuwing ako'y umakyat ng barko, yung kapitan, yung chief engineer ay gumagala, nagsisir po sa akin. Kaya maraming salamat sa ating pamamalapay ng Isus, tunay na inangat po niya ako. Maraming salamat sa mga alapay noon. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat-lahat ng mga bitbiya at pagpapala naming tinatangkilik araw-araw ni sa mga katunayan ng panalangin. Dahil sabi ko nga, mga alapay ng Isus, hallelujah. Dahil lumalaki na po ang aming mga anak. Sabi mo, mga alapay noon, pagkuluban niyo na mga alapay, kung may palitan niyo na po aming sasakyan. Kaya maraming salamat sa mga alapay noon, pinagkaloob niyo po, binigyan po kami ng sasakyan, ng bagong sasakyan. Kaya maraming salamat sa ating mga alapay ng Isus, hallelujah. Sabay sa pinansyal na pagpapala na yan, pinagkalooban po niya kami ng aming mga tahanan, mga lupain. Kaya maraming salamat sa ating pinamahalapay noon, lahat tigit, pinupurit pa salamatan nating mga alapay ng Isus. Hallelujah, dahil sa pagbigay niya ay unti-unti na naramdaman na po namin, inaanin na po namin ng mga pagpapala nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa mga katunay ng panalangin. Maraming salamat mahal na Panginoon sa kalusugan ng pangangatawan, yung pag-ingat ng tuwing ako'y lumalabas. Maraming salamat mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga bigit pagpapalang spiritual. Maraming salamat mahal na Panginoon dahil narito na po ako, kami sampu na mahal sa buhay, aking beloved wife, sa aking mga magulang, mga kapatid, sa side na aking beloved wife, narito na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, papurit, pasalamat ay tunay na aao ko lamang sa ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Yan po mga dakilang pagpapala, talagang kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos sa bawat sumasampalataya sa Kanya. At yan po meron pong nananalangin. Ang propeta ng Diyos sa katauhan ng ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Shradalmeda. Kaya po lubos na pinagpapala ang lahat po ng mga tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At mga mga isunod po natin ang buong pagkakataon. Ibigay naman po natin sa ating beloved brother Charlie Baltasar. Address Jesus. At ako po'y bumabati ng magandang gabi. Hallelujah, praise God. Una sa ating mahal na Panginoong Diyos. Pangalawa sa ating beloved evangelist, Pastor Wildy Almeida, sa kanila pong mga beloved children. At sa lahat po ng magagawa, magandang gabi at muli sa ating dakilang Diyos. Ako po'y nagbuburing pasalamat at muling binigyan ng pagkakataon at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na magmula no ako'y hallelujah, nakasumpong sa katuhanan dito sa gawain ng Jesus Miracles International Ministry. At karamdaman pinagaling sa akin ating mahal na Panginoong Diyos. Cancer po sa lalamunan, itong voice box, mayroon na pong sira dahil sa mga bisyo. At ganoon din po, mayroon po akong pilay sa likod kung saan ito po napakirot pag nakabiyahe kami sa lugar ng malalamig at nakabuhat ng mabigat na wala po sa balanse. At mayroon din po allergy sa katawan pag nakakain ng bilasang mga hipon at maging talong. Yan po lahat na yan ay pinagaling na ating dakilang Diyos sa gawain na ito. Yes, amen. Sa pagbabago, lahat ng bisyo ay nalis na ating dakilang Diyos. At ganoon din po sa pag-iingat, napakaraming beses na po ako pinag-ingatan na ating mahal na Panginoong Diyos. At dahil po sa panalangin ng Malapastor Lisa Almeida, sa unang panalangin po nila, ay pinagaling po ako at pinagpala sa ating dakilang Diyos, pinag-iingatan sa lahat ng bagay, maging sa impapawid, naranasan ko po yan, maging sa tubig at sa lupa, napakaraming beses na po pinag-iingatan ng Diyos sa aming mga biyahe, maging sa mga bagyo, ay pinag-iingatan po kami maging sa lugar ng mga pirata. At nitong huling barko lang na aking sinakyan, mga minamahal, unang araw ko pa lamang nung ako'y magtrabaho na gabi, aking unang duty bilang second mate sa isang barko po na biyahe ng worldwide. At tutirik agad yung computer, puno ng virus, at paano ko magtrabaho. Lumod po ako sa harapan ng computer at sabi ko, mahal na Panginoong Diyos, ikaw nag-imalay ko makapangyarihan. Pagdating na madaling araw, alas 2, binuksan ko yung computer, ito po'y gumana at tuloy-tuloy na po ako napagtrabaho, mga minamahal. Yes, amen. Hallelujah. Po ang imala, pinagatan kami sa mga bagyo nung pagtawid po namin ng mula Hilaga hanggang Timog at maging kanluran puntang silangan ng malalaking dagat tulad ng Pasipiko at Atlantic. Tinawid po namin yan at ilang beses na kaming nakasagupan ng bagyo. At dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, sa kanilang panalangin po sa ating dakilang Diyos, piningatan po kami na mahal. At ito po, muli ang pag-iingat at kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sapagkat nagkaroon po kami ng Bible study sa barko. Nagkaroon po ng ilan sa aking kasamahan na mayroon din po reliyon na inggit po sila. At madalit sabi nung bandang huli, sa masamang inggit ay maging aking pagkain, nilagyan po ito ng lason. At hindi ko na pinalam sa aking mga kasamahan, maging sa aking kapitan, nakasama at sa kapwa ko opisyal, bagkus na nalangin ako sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos lamang at ako ang nakakalam at yung taong gumawa nun. At
Nung aking makita sa salamin, aking mukha, napakitim na buto. Ako'y nangihina na, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At dito, kumilos ang Diyos, muling ibinalik niya ang aking kalakasan, idinukay buto, napaka-itim po yung ating dunumi at binigay ng Diyos yung kalakasan at muli nagpapasalamat po ako at nakabalik na buhay sa ating bansa dahil po sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa gawain na ito. Kaya patuloy po ako nagsisigaw, sinasabi sa lahat, maging mga foreigner na aking makasamahan, na ang Diyos dito ay buhay, nag-iimala at nagpapala. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng mga pagpapala niyan. Minsan mga minamahal, sa isang barko noon, ay aking isang kasama nagsuicide, uminom ng isang basong muriatic acid. Ito po'y patay na. No aking pinanalangin sa paunang panalangin ng lingkod ng Diyos ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at ito po'y binalik ang kanyang buhay, at marami pa akong kasama na pinagaling din po sa kanilang mga karamdaman dahil sa panalangin ng tao ng Diyos. Kaya lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating dakilang Diyos po lamang. Hallelujah, praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po ating beloved brother Charlie Baltasar. Diyos nais po ng ating minamahal, kagalang-galang na pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, na wag lamang po makontento sa pakikinig, bagkus dumalo po kayo sa ating banal na gawain upang kayo lubos na pagpalain. Ito po ginaganap sa KB Amoranto Sports Complex, A. Roses Avenue, Quezon City. Malapit po ito sa Fisher Mall. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. Every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday, overnight prayer, 8:30 p.m. to 4:30 a.m. For prayer and counseling, pwede po kayong tumawag sa ating telephone number 419-3019, 419-3019. At mga minal, maglagon po kayo sa ating website, www.jmcim.tv, at mapanood niyo po ang ating live webcast every Sunday and every Friday. At patuloy po kayo makinig sa programang ito dito po sa DCME 1530 kHz AM band, mga minamahal ko, Monday to Saturday 11 p.m. to 12 midnight. Monday to Saturday po yan, mga minamahal ko. At patuloy po kayo panoorin nyo rin po ang ating TV program. Regular po tayo sa PTV Channel 4 every Saturday 11 p.m. to 12:30 a.m. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, sa lahat po na nagnanais na patuloy na pagpalain, maging sa pagpapalang espiritual, ibahagi po natin ang mga pagpapalang ito para po sa ating mga radio listener, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating minamahal na mga baguhan upang sila'y makakilala sa ating dakilang Diyos. Pwede niyo pong i-deposit ang inyong mga love offerings sa pamagitan po ng ating JMCIM savings account number 390289574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. Ulitin ko po ang ating JMCIM savings account number 390289574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. At mga minamahal, atin pong pakinggan, mga minamahal ko, ang mga paanyaya po sa ating mga banal na krusada. Amen. Praise the Lord. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapangunahan mo sa AM. Ito ang DCME 1530. Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2015, Ilocos Norte at Don Mariano Marcos Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte on April 17 and 18, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. and on April 19, 2015 from 9 a.m. to 3 p.m. San Pascual, Batangas at Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas on April 18 and 19, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. Rosario, La Union at Molave Market, Barangay Concepcion, Rosario, La Union on April 24 and 25, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. and on April 26, 2015 from 10 a.m. to 5 p.m. Ilocos Sur at Vigan Plaza, Burgos, Vigan, Ilocos Sur on April 24 and 25, 2015 from 3 p.m. to 7 p.m. and on April
at Vigan Central School, Vigan, Ilocos Sur, from 10 a.m. to 3 p.m. Alaminos City at Plaza Marcelo Ochave, Alaminos City, on April 25 and 26, 2015, from 1 p.m. to 6 p.m. Antipolo City at Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Senora de la Paz, Antipolo City, on May 8 and 9, 2015, from 1 p.m. to 6 p.m. and on May 10, 2015, from 10 a.m. to 4 p.m. Surigao City at Surigao City Grandstand on May 23 and 24, 2015, from 3 p.m. to 7 p.m. Alfonso Cavite at Alfonso Cavite Covered Court Town Proper on May 23, 2015, from 12 noon to 5 p.m. and on May 24, 2015, from 12 noon to 5 p.m. Tubao La Union at Tubao Auditorium and Parks Covered Court, Tubao La Union on May 29, 30, and 31, 2015, from 1 p.m. to 6 p.m. Cagayan de Oro City at Provincial Capitol Ground, Vélez Street, Cagayan de Oro City on May 30, 2015, from 2 p.m. to 6:30 p.m. and on May 31, 2015, from 12 noon to 6 p.m. Romblon at Odiongan Town Plaza, Odiongan Romblon on May 30 and 31, 2015, from 11 a.m. to 3 p.m. Hinihibig kayo ng mahal na Panginoong Jesus. Kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ng Ebangelista Wilde Estrada Almeda. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Ang lahat ay inaanyayahan. Amen. Praise the Lord. Yan po ang mga nakaline up na mga krusada na isasagawa po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa darating din pong April 26, ang ating naman pong JMYC Concert. Diyan naman po sa People's Park, Valenzuela. Sa ganap naman po alas 6 po ng hapon. Amen. Praise God. Diyan po natapos ang unang bahagi ng ating mamalagayan. Bago pa tayo makapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tayo po muna magpakilala ating pong himpilan ng radio. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpaparunghanap mo sa AM. Ito ang DCME. 15:30. Sa mga punuan, alas 11:31 ng gabi. At sa oras po dito, dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga gawain. Hindi po pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan buong pagkataon. Akin na po pinagkakalob sa ating beloved Ordained Preacher, Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamala po ni Jesus. God bless you, my beloved preacher. At tayo po may namahal ay lubos na nagpapaabot ng pinapataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa banal na pangalan ng ating pinakamamalabay ni Jesus Kristo, ating dakilang Diyos at tagapagligtas na pinagbubukalan ng ating masaganang buhay, pinagpalang buhay, punong-puno ng kapangyarihan, praise the Lord, at buhay na walang hanggan. At tayo po may namahal ay bibigyan ng doble paggalang sa ating beloved and noble evangelist, Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at sa ating minamahal ginaganstan Pastor Lina C. Almeda, ating patuloy na inaalala ang kanyang mabuting aral at dakilang halimbawa, praise the Lord, ng tunay na Kristiyanong naglingkod sa ating mahal na Panginoon, sa beloved children, ating beloved noble parents in the Lord. Magandang gabi po. At sa lahat ng ating minamahal na kabayan na sumusubaybay ng balang programang ito, kayo po ay may binabati maging sa ating minamahal na kapatid na nakikisa sa gabi ito, beloved co-workers and co-preachers in the vineyard of the Lord. Tayo po magkaisang dumalangin. Dakila po namin ang mga Diyos na mapayanan sa lahat, hari ng mga hari at Panginoon, kami po ay dumudog sa banal na throne, biyaya, tiniling ang iyong patnubay, ang iyong paglangis, ang mga salita. Sa ganakin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin at kinigalang evangelista, we bind the power of darkness, demons of unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kung nung araw mo minamahal, ang mga hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon ay tinaya ang mga tao para sabing hindi totoong nabuhay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Dito po sa Mateo 27:64, may namahal, sinabi po nila na hindi totoong nabuhay. Kaya
binayaran yung mga sundalo na nagbabantay doon sa puntod ng ating mahal na Panginoong Hesus para sabihin na ninakaw ng mga disipulo ang katawan ng ating mahal na Panginoon. Para sabihin, hindi talaga nabuhay. Ayaw talaga nila, kami na mahal na maluwalhati ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin, mami na mahal, Matthew chapter 27, verse 64. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatang 27, talatang 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay, at lalong sasama ang huling kamalian. Amen. Yan po, maminamahal, ang kumalat. Noong mga panahon na yun, na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay ninakaw. Subalit, maminamahal, nakita naman po natin hindi nagtagumpay. Yes. Amen. Bagkus, nalaman ng lahat na talagang ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nabuhay muli. Subalit ngayon, maminamahal, iba naman po. Nabuhay nga po ang ating mahal na Panginoong Hesus, subalit hanggang salita lang. Maminamahal. Ang totoong sinasabing nabuhay ang ating mahal na Panginoong Kristo ay dapat, minamahal, yung buhay, ay nagmanifest ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Yes. Minamahal. Dahil kung hindi, parang patay pa rin ang ating mahal na Panginoon. Di ba minamahal sa ating reliyon, ang binibigyang pansin ng gusto yung kamatayan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Minamahal. Subalit, pagkatapos naman po ng pagsariwa ng kamatayan ng ating mahal na Panginoong Kristo, minamahal, wala rin. Balik din sa dati. Minamahal, yung makasalanang buhay, binalik-balikan din. Ibig sabihin, talagang totoong patay. Sa ating reliyong nagisnan, minamahal, kung patay ang iyong pagsamba, hindi kumikilos dyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, ang buhay hindi nagbago, walang kapangyarihan, talunan pa rin ng kaaway, patay talaga ang Diyos. Minamahal. Mapatunayan lamang yan na buhay ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po dito sa Jesus Memorial Crusade, hindi lamang po tuwing mahal na araw, isang linggo, ang pag-celebrate ng passion ng ating mahal na Panginoon, and resurrection. Minamahal, ito po'y araw-araw kinakain magmanifesto yung buhay. Yes. Ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon, kanyang pagkabuhay muli. Hindi ang kambibig lamang, minamahal. Yan po ang ating pinapahayag sa lahat. Dito po sa Colossians chapter 2 verses 12 up to 15, ating basahin, minamahal. Ito po sa mga tiga-Kolosas, kabanatang 2, talatang 12 hanggang 15. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman naman ay muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos sa muling bumangon sa kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga patuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtatagumpay sa kanila sa bagay na ito. Amen. Yan po ba sa Colossians chapter 2 12 to 15? Chapter 2, 12 up to 15 po. Minamahal, ang passion ng ating mahal na Panginoon, mumatay ang ating mahal na Panginoon Kristo, kinakailangan i-translate po ito sa buhay ng manampalataya. Yes. Nung mamatay at ilibing ang ating mahal na Panginoon, katulad din ng mga anak ng Diyos, you must be buried in baptism. Yes. Wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God who hath raised Him from the dead. Nilibing sa bautismo, pag-ahon mo, nag-resurrect ang ating mahal na Panginoon sa iyong buhay. Yes.
And you being dead in your sins, patay ka na dapat sa iyong kasalanan. Minamahal, hath He quickened together with Him, having forgiven all your trespasses. Lahat ng iyong mga kasalanan pinatawad, pinuhay ka muli ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Minamahal, so binura ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po dito, Galatians chapter 2 verse 20. Ano po sabi dito, minamahal? Kapag ikay nabubuhay na, nabubuhay ka para sa kasalanan? No, minamahal. Kung talagang buhay at naniwala ka, sumampalataya ka na si Kristo ay buhay, dapat sa iyo siya nabubuhay. Yes, amen. Galatia 2:20, ating basahin, minamahal. Ito po sa aklat ng mga Galacia, Kabanatang 2, talatang 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi That's si right. Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, ay ayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Ang buhay, minamahal, na kay Kristo, wala na sa kasalanan. Yes. Hindi na ikaw ang nabubuhay na dati. Patay na yung dati. Minamahal, nilibing na yun eh. Katulad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Siya po ay namatay, nilibing. After 3 days, nabuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Sa mga anak ng Diyos, minamahal, kapag ikaw ay namatay na, after baptism in water, in the name of Jesus, namatay na yung lumang pagkatao. Yes, amen. Pag-ahon mo, pumasok ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon Kristo, mababasa po natin mga minamahal, mamaya, siya na po ang nabubuhay sa iyo, hindi na Right. ikaw ang nabubuhay. Patay na yung dati. That's right. Ibig sabihin, yung makasalanan mong sarili, patay na yun. Kinalimutan na yun. Hinugasan ng ating mahal na Panginoon lahat ng kasalanan na minamahal. Kaya, masasabi mong totoo, buhay ang ating mahal na Panginoon Yes, Kristo. amen. Nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon. hallelujah. Ngayon, kung nanatili ka sa iyong kasalanan, patay pa rin ang Diyos pala. Maminamahal. Yan ang kailangan maging totoong buhay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Colossians chapter 3 verse 1 up to 4. Dito po sa mga Kolosas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas, Right. na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yes. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. For you are dead. Patay ka na. And your life is hid with Christ in God. Yes. Minamahal, patay na sa kasalanan. Hindi yung buhay pa sa kasalanan dito. Minamahal, buhay nga. Physically, buhay. Pero spiritually, dead. Patay, maminamahal. Pagdating ng paghukom, itapon sa impyerno. Yun ang buhay sa laman dito sa lupa. Buhay sa kasalanan. Pero patay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Kami na mahal. Bakit patay pa rin? Wala ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. Bago sabihin mong buhay si Kristo. Hanggang bibig lang na buhay si Kristo. Kami na mahal. Hanggang salita lang, Romans, ating basahin mga minamahal. Roma Kapitulo 8, 1 hanggang 11. Mga minamahal. Isa-isahin po natin ang mga Dito bersikulo. po sa Roma, Kabanatang 8, talatang 1, tuloy ang basa hanggang 11. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi na lumalakad ayon sa laman, Amen. kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Hallelujah. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan.
upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin at hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Amen. Sapagkat ang ayon sa laman ay nagsisipagtalima sa mga bagay ng laman. Yes. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan sa laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. That's right. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo ay siya'y hindi sa Kanya. That's right. Amen. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay ng buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Napakaliwanag, mga minamahal. Sino po yung sumusunod pa sa laman? Lumalakad pa sa laman. Ibig sabihin, sapitan ng laman, sa kasalanan ng mundo. Maraming ganun, mga minamahal. Sinasabing buhay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Universal na kaalaman, Resurrection Day. Buhay daw ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pero yung mga nangalandakang buhay ang ating mahal na Panginoong Kristo, andoon nabubuhay sa kasalanan. Totoo ba? Nabuhay ang ating mahal na Panginoon hanggang salita. That's right. Totoo. Amen. Inuulit lang nila yung sinasabi sa banal na kasulatan, pero hindi nila sinusunod. Ang nakalagay po dito, mga minamahal, but ye are not in the flesh. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Amin na mahal. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, ibig sabihin, lumalakad pa rin sa laman, ay hindi sa Kanya. Kita niyo ba mga minamahal? Paano yan? Paano ito, mga minamahal? Kailangan malutas ito. Lumalakad pa rin sa laman, hindi ka pag-aari ng Diyos. Nakalagay dito sa banal na kasulatan, Amin na mahal. Hindi pwede magsinulang ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay maguli kay Kristo Jesus sa mga patay na magbibigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan. Siya po ang magbibigay buhay. Kaya sinabi dito, it is no longer I that liveth, Yes. but Christ that liveth in me. Amin na mahal. Makikita sa yung espiritu ng ilaw ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Amin na mahal. Kung nabubuhay ka sa laman, asan ang ilaw? Wala. Patay ang ilaw. Kinakailangan magmanifest tayo ang matuwid na pamumuhay. Pag may kasalanan dyan, nasa paligid mo ang kasalanan, hindi mo aayunan yan. Yes. Amin na mahal. I-rebuke mo yan, i-reprove mo. Amin na mahal. Upang makita sa iyo ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon Kristo. A man without the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ is none of His. Yes. Malalaman mo kung walang Espiritu ni Kristo. Amin na mahal. Sino ang tao walang Espiritu ni Kristo? Yun malakad sa laman. That's right. Sapagkat dito ang sabi, mga minamahal, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung hindi lang lumalakad sa laman. Yun lamang ang wala ng katulan. Hindi ka na maimpyerno. That's right. Bakit? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Napakasarap tingnan. Basahin, mga minamahal, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ano ang kautusan ng kasalanan at kamatayan? Ang tao, magkasala, pag namatay, tuloy-tuloy na sa impyerno. Yan ang lumang kautusan. Binago na ng ating mahal na Panginoon. Ano ang bagong kautusan? Paminamahal, the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Maminamahal, ibig sabihin, you must have the Spirit of God. A man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, lalakad ka talaga sa laman. Kahit anong pilit mo, hindi ka magbabago. Yun ang wala sa ating reliyon. Yes. Walang Espiritu ni Kristo. Walang Espiritu ng Diyos. How? Paano makamta ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Be baptized in Jesus' name. Yes. Ayaw nilang pabautismo. Kasi ang alam nila tatlong persona ng Diyos Iyan ang pabautismo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mateo 28:19. Ang sabi doon, bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya hindi nila pinapansin yung Acts 2:38. Samantalang yung Acts 2:38, yun ang fulfillment, yun ang katuparan ng bautismo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yes. Amin na mahal. Dahil kung hindi yun ang fulfillment, bakit walang nagbautismo? Tignan mo sa Biblia. Tignan mo sa Biblia, amin na mahal. Mayroon bang ni isa na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Zero. Tignan nyo, amin na mahal. Kung may nakita ka nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung pwede nga lang pong ano ba yun? Makipag-pustahan. Bawal nga yung pustahan Pero kung pwede lang makikipagpustahan kami kahit milyong salapi Kasi alam namin wala kang makikita dyan. Wala ka talaga makikita dyan. Kahit ni isang disipulo, wala ni isa. That's why. Ibig sabihin, nabububay yung mga disipulo? Maminamahal? O nagkamali ba sila? Sila nga inanoit ng mahal na Panginoon. Sila nga sinabihan Amen. na ito ang gawin mo. Bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Bakit nila nilabag? Kung talagang nilabag nila. Hindi nila nilabag. Sinakatuparan nila. Yes. Dahil ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo is Jesus Christ. Nag-iisang pangalan. We have the wheel of prophecy. Meron po kami dito. Naman, gusto nyo maghanapin lahat yung mga bersikulo. Napakaraming bersikulo. Ibigay namin sa inyo. Nandito lahat. Maminamahal. Huwag po tayong padaya. Kaya walang Holy Spirit. Nagbautismo sa pangalan Anak Espiritu Santo. Walang pumasok ng Holy Spirit. Maminamahal. Ano po nakalagay sa Acts 2:38? After na mabautismohan ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo, ye shall receive the Holy Spirit, the gift of the Spirit. Saka pa lamang. O kaya Kristiyano sila. Nagbautismo naman sa pangalan Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang pumasok na Holy Spirit. Lumalakad pa rin sa laman. Hindi ka pa rin pag-aari ng Diyos. Nandun ka pa rin sa kasalanan. That's why. Maminamahal. Kaya dito, Ephesians chapter 1, verses 17 up to 22. Dito po sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 17 hanggang 22. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kalwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yes. Iyamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga tiyan ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas, na Kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y Kanyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaiba-ibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kapangyarihan ng Kanyang mga paa, at siyang ipinagkaloobang maging pangulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia. Amen. Maminamahal, kung babasahin nyo ito, ikita nyo po dito, gaano ang kapangyarihan na yan. Yes. Maminamahal, nung binuhay ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Kristo, minamahal, baka isipin na naman po natin, kita mo, iba yung bumuhay, iba yung nabuhay. Minamahal, malito na naman kayo. Minamahal, dito sa banal na kasulatan, yung binuhay, minamahal, dahil nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon Kristo. God the Father was manifest in the flesh. Yung John 3:16, maminamahal, ang expression yan ay idiomatic expression.
yan po, maminamahal, ay ang katuparan 2 Timothy 3:16. Parehong 3:16 kita nyo. Hindi mahirap i-memorize eh. Maminamahal, hindi mahirap i-memorize. God the Father was manifest in the flesh. Oh, John 3:16, sunod mo yung 1 Timothy 3:16. Hindi yung, ang Diyos nagpadala ng kanyang anak, tingnan mo. Iba yung Diyos Ama sa langit. Iba yung Diyos. Minamahal, alam niyo po ba yung expression, idiomatic expression, minamahal? Hindi yung literal na i-interpret mo. Iba yung ama, iba yung anak. No, minamahal. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, makapal to At saka kinakailangan mo ng Holy Spirit para maunawaan mo Yes. Spiritual itong salita ng Diyos Pag niliteral mo lahat yan, hindi lahat yan i-interpret mo literally. Kami na mahal. Ay ma-mislead ka. Gusto mo ba ng kaligtasan? Kung gusto mong kaligtasan, abay, talagang humingi ka ng gabay sa ating mahal na Panginoon. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo. At the Holy Ghost is upon you. Amin na mahal, sabi po dito, He will guide you into all truth. Yes. Hindi ka madadaya, amin na mahal. Kahit naglipa na mga bulaang mga ngaral sa buong mundo, buong Pilipinas, hindi ka madadaya dahil nasa iyo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yes. He will guide you into all truth. Ikaw ang magtuturo, hindi ikaw ang tuturuan. Amin na mahal. Yun ang katotohanan. Kaya nga po dito, ang sayo po dito, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know. Ma-enlighten ka, at maalaman mo the hope of your calling. What is the riches, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng mana na nandoon sa mga anak ng Diyos. And what is the exceeding greatness of His power? Grabe, maminmal. Dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa mga nagsasampalataya. Amin naman ang sabi po dito na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaing maguli sa mga patay at pinaupo sa kanang kanyang kanan sa sangkalangitan. Tingnan niyo naman po yan, maminamalo, nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon. Subalit ang sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, igiba niyo ang templong ito at sa pangatlong araw, bubuhayin ko. Yes. Siya po ang bumuhay sa kanyang sarili. Kasi nagkatawang tao lang ang ating mahal na Panginoon So siya ang bumuhay. Tignan mo ang kapangyarihan niyan, maminamahal. Ang kapangyarihan na yan, ang nakalagay dito, sa ikaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagpapasakop sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Tignan mo ang kapangyarihan niyan, maminamahal. Hindi lamang po sa sanlibutan ito, maging sa buong kalawakan, Yes. sa darating pang panahon, in eternity, ang kapangyarihan na yan ay manatili sa iyo. Sa iyo na sumasampalataya, na nabuhay nga muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At siya'y nabubuhay sa iyo. Kailangan tanggapin mong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Bukas ay huli na para sa iyo. Ngayon ang tinig ng ating mahal na Panginoon na pakinggan mo, sundin mo ang kanyang kalooban. Tanggapin mo siya bilang yung sarili na kapagligtas, Diyos at Hari niyang buhay sa magitan po ng panalangin ito. Nakasama po ang tao sa pusong pagsisisi, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit narito ang ating mahal na lubos na mapagpatawad, punong-puno ng pag-ibig. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, mahal na Panginoon Jesucristo, ako po ay isang makasalanan at ako'y lubos na nagsisisi sa lahat ng aking managawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Aking salin na kapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamalapit sa Kristo. Sa unang dalangin na ayon na matinigalang Evangelista Wildis Almeida, patawarin po sila. Isulat mo ka ng pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo rin po lahat ng kalamanan sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ipatong yung kanang kamay sa inyong radyo, ang kabila sa parte ng katawan ng karamdaman.
At sa panguna pong panalangin natin, minamahal ginigalang Evangelista Will Estrada Almeida, atin pong sawayin kung anumang karamdam, bagitin niyo po yung mga minamahal, cancer, leukemia, asthma, diabetes, sambitin niyo po mga minamahal at palayasin niyo sa pangalan ng ating balapang Yesu Cristo. Narito po mga lapang naman kababayan, sa kala po mga kailingan, mga prayer request, tukunin sa walang kaparal, aming sinasaway, lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, di ba sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, be healed and be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli, mga minamahal, praise the Lord, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan na dumalo sa magawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Patuloy na sumubaybay sa balang programang ito, aming minamahal na Jesus Miracle Hour. At sa panguna po ng ating beloved and honorable evangelist, Will Estrada Almeida, our beloved and honorable stand pastor, Lines Almeida, and the beloved children, nagpapaalam po muna kami. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po and good night. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved audience preacher. Plano niya po na pakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan. At minsan po na sa aming minamahal ginagalang pastor evangelista Will Almeida na wag lamang kayo makontento kapag dito sa radyo pagkas makadala po mismo sa aming po mga balagawan dito po sa Metro Manila. Every Wednesday, 3-8 po tayo ng gabi. Araw din po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting. 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga ng Sabado. Araw din po ng Linggo, 10:05 po tayo ng hapon. At yan po yung tatlong beses na dinaraos sa KB Morante Sports Complex sa Eros Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrapel Terminal ng Fisher Mall na. At yan po ay naka-live streaming po every Friday, 8:30 po ng gabi. Araw naman po ng Linggo, 10:05 po tayo ng hapon. At natin naman pong Monday, Tuesday, and Thursday. Ito naman po ay alas 10 ng umaga hanggang alas 2 naman po ng hapon. At ang ating naman pong TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo naman din araw ng Linggo. At yan po yung naka-webcasting po mga iniibig. Ang ating radio program dito po sa Radyo 1, DZMV 1570 sa inyo po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi. At ang ating din pong radio program dito po sa DZMV 1570 sa inyo po matalapitan mula po Lunes hanggang Sabado, alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi tayo pinaka-live streaming po. Please log on to www.ph.com. At atin naman pong mga kababayan na gamitan po ng pagkapalbiyan sa pamagitan po natin TV and radio program magsimama sa niyo po mga donasyon pwede pong hulog sa ating pong JMCIM savings account number BDO Purview Bronze 390-28957 yung praise God. Ang atin naman po mga bilang tinapon sa mga naglalas magkapatalangin 419-019-419-3729194 at lubin po natin nakalagay sa buwan sa ganito pa rin pong oras at pinamulit ang magkakapiling sa papawit sa pansamantala sa pangunang dalangin po namin minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida. Kami pansamantala nagpapaalam, we love you so much but our dear Jesus loves you more and more, and good night. At may samara pa din pakinggan ating pong panyayin beloved engineer. Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2015 Ilocos Norte at Don Mariano Marcos Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte on April 17 and 18, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. and on April 19, 2015 from 9 a.m. to 3 p.m. San Pascual, Batangas at Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas on April 18 and 19, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. Rosario, La Union at Molave Market, Barangay Concepcion, Rosario, La Union on April 24 and 25, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. and on April 26, 2015 from 10 a.m. to 5 p.m. Ilocos Sur at Vigan Plaza, Burgos, Vigan, Ilocos Sur on April 24 and 25, 2015 from 3 p.m. to 7 p.m. and on April 26, 2015 at Vigan Central School, Vigan, Ilocos Sur from 10 a.m. to 3 p.m. Alaminos City at Plaza Marcelo Ochave, Alaminos City on April 25 and 26, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. Antipolo City at Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Senora de la Paz, Antipolo City on May 8 and 9, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. and on May 10, 2015 from 10 a.m. to 4 p.m. Surigao City at Surigao City Grandstand on May 23 and 24, 2015 from 3 p.m. to
7 p.m. Alfonso Cavite at Alfonso Cavite Covered Court, Town Proper on May 23, 2015 from 12 noon to 5 p.m. and on May 24, 2015 from 12 noon to 5 p.m. Tubao, La Union at Tubao Auditorium and Parks Covered Court, Tubao, La Union on May 29, 30, and 31, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. Cagayan de Oro City at Provincial Capitol Ground, Vélez Street, Cagayan de Oro City on May 30, 2015 from 2 p.m. to 6